Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Miyerkules ang pagpirma sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng Magna Carta of Filipino Seafarers sa Palasyo ng Malacanang. Matatandaan na naisabatas noong Setyembre ng nakaraang taon ang Republic Act No. 12021 o kilala rin bilang an act providing for the Magna Carta of Filipino Seafarers. Tinitiyak ng naturang batas ang pagkakapantay-pantay ng mga oportunidad sa maritime industry ng Pilipinas, ano paman ang kasarian o paniniwala. Samantala, atin ang pakinggan ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng naturang kaganapan. Thank you to our Executive Secretary Luc Bersamin. Please take your seats. The Migrant Workers Secretary, Hans Leo Kakdak, and the other members of the Cabinet who are here present, the honorable members of the House of Representatives, the Maritime Industry Authority Administrator, Sona Malaluan. I know that this has been, I know the grind that both of you went through to get us to this point. And maybe the others don't know, may mga last minute pa na adjustment ang tayong ginawa. But I am as happy as anyone that we have the IRR. We can now implement all of the provisions in the Magna Carta for our seafarers. It is a very important day. All our Filipino seafarers for whom we have done all of this. My fellow workers in government, our key development partners, stakeholders, ladies and gentlemen, good afternoon. Magandang araw sa inyong lahat. At mainit na pagtanggap dito sa Malacanang. The sea has always been a powerful metaphor for life. It is vast, challenging, unpredictable, yet full of opportunities. And as we welcome a brand new year, we set anchor on a long-awaited shore. Only 3 months after I signed the Magna Carta of Filipino Seafarers, we now witness the signing of its implementing rules and regulations. This reinforces our commitment to ensuring the welfare of our seafarers. Among the features of the IRR is the establishment of the one-stop shop centers for seafarers. Through this, we aim to simplify processes to eliminate bureaucratic hurdles. The Magna Carta and the IRR guarantee fair medical treatment and access to free legal representation, ensuring that in moments of vulnerability, whether due to illness, injury, or legal challenges, our seafarers will have the support and protection from government. Para sa mga kababaihan sa maritime industry, ang IRR na ito ay ilan lamang sa mga paraan para kayo ay maprotektahan at mapahalagahan. Sinisiguro ng Magna Carta of Filipino Seafarers at IRR nito
ang inyong mga karapatan laban sa diskriminasyon at pananakot. Ang hakbang na ito ay hindi lamang nagbubukas ng pagkakataon sa industriya. Ito rin ay sumasalamin sa ating dedikasyon sa mas progresibo at mas pantay na patakaran sa industriya ng maritime. It also envisions a well-prepared and competitive maritime workforce. By enhancing access to advanced training and requiring maritime education institutions to adopt cutting-edge facilities, we are equipping our seafarers and cadets to compete in the global arena. Beyond compliance with international standards, these efforts also secure the future of our seafarers in a rapidly evolving industry. These provisions are part of a holistic framework designed to uplift the lives of Filipino seafarers and their families. As we formally implement this landmark law, I urge all of us, public servants, industry leaders, maritime advocates, to embrace our roles with determination. To the DOTR, Marina, DOLE, DMW, and other concerned agencies, please ensure the immediate issuance of all remaining guidelines relative to the implementation of this IRR and the Magna Carta of Filipino seafarers. Monitor its strict compliance by all stakeholders and assist our seafarers to maximize the benefits that it provides. Let us ensure that every provision of this law and this IRR are not just words that appear on paper, but a bulwark that our seafarers can rely on. Sa ating mga marino, saan man dako kayo ng mundo, patuloy ninyong binibigyan ng karangalan ng ating bansa dahil sa taglay ninyong kasipagan, kahusayan at katatagan. Kaya naman, sa bawat paglalayag sa bawat paglalakbay ninyo, kami po ay nasa likod ninyo, naglilingkod upang higit na maitaguyod ang inyong seguridad, dignidad at karapatan. Ito po ay simula lamang ng mas matatag at maliwanag na kinabukasan para sa ating mga marinong Pilipino at sa kanilang mga pamilya. Sama-sama nating itaguyod ng bagong Pilipinas kung saan ang bawat manggagawa kasama ng ating mga marino ay may seguridad at matiwasay na kinabukasan. Mabuhay ang mga marino ng bagong Pilipinas. Maraming salamat po at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Kaugnay pa rin ng pagkakapirma ng IRR para sa Magna Carta of Filipino Seafarers, narito naman ang maikling pahayag ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Ang Magna Carta for seafarers would be the embodiment of all the rights and entitlements and the benefits and protection that is afforded to Filipino seafarers, overseas seafarers who are renowned all over the world. Sabi nga ng Pangulo natin, parangal ito, tribute ito sa pagod at hirap at tiyaga at kalidad at sense of pride, no, na binibigay ng mga seafarers sa ating bayan. IRR embodies that which the President and the members of Congress had clearly started, paying tribute in the sense that we provide the necessary recognition of rights and protection, provision of protection such as social welfare protection, social insurance, social protection, and also protection of women seafarers as well as promoting employment and opportunities for women seafarers. There are also provisions on fair labor standards, wages, contracts, and overtime, rest periods, and other provisions entailing labor standards of seafarers on board foreign ships. So, and of course, Philippine registered ship going international. First and foremost is our esteemed thanks to our dear President. No? He has time and again unwaveringly showed his support for our seafarers. Not just support, but also programs and services and laws and regulations that guarantee assistance and protection and empowerment of our seafarers. So thank you, Mr. President, and
And it's more of us laying down our commitment rather than asking from our president. And that is our DMW commitment to provide further protection, to strengthen our programs and services, to fulfill the mandates of the Magna Carta, and to deliver on the promises of Bagong Pilipinas. Si Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Party List Solons pinuri ang pagkakalagda ng IRR ng Magna Carta of Filipino Seafarers. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Kapwa pinuri ng dalawang mambabatas ang pagkakalagda sa Implementing Rules and Regulations ng RA 12021 o Magna Carta of Filipino Seafarers. Ayon kay Kabayan Party List Representative Ronzalo, isa itong makasaysayang hakbang sa pagtiyak ng karapatan at kapakanan na higit sa 600,000 Filipino seafarers. Sa paglagda kasi ng IRR ay masisimulan na ang buong implementasyon ng batas na magsusulong ng karapatan ng mga seafarer, ngunit magpapalakas din ang posisyon ng Pilipinas sa global maritime industry. September 23, 2024 na nagbaan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang batas. Kasabay nito, kinilala din ni Salo ang pagtutulungan ng Department of Migrant Workers, Marina, mga ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at iba pang stakeholder na aktibong nakibahagi sa pagbuo ng IRR. Sa panig naman ni OFW Party List Representative Marisa Magsino, kanyang tinukoy ang paglagda sa IRR bilang pagpapakita ng komitment ng pamahalaan sa proteksyon ng karapatan ng Filipino seafarers. Ipinapakita rin anya nito ang pagkilala at pagmamalaki ng gobyerno sa kontribusyon ng ating seafarers sa global maritime industry. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. ang Fiesta Misa Mayor sa Quirino Grandstand nitong Huwebes alas 12 ng hating gabi. Sa kasalukuyan, nagtutuloy-tuloy ang Fiesta Misa para sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Nagsimula ang Fiesta Misa nitong Miyerkules ng alas 3 ng hapon. Magtutuloy-tuloy ito kada oras hanggang ngayong Huwebes alas 11 ng gabi. Ang tema ng pista sa taong ito ay mas mabuti ang pagsunod kaysa paghandog sa mga umaasa kay Jesus. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nananatiling nasa Code White Alarm ang Department of Health o DOH hanggang ngayong Biyernes bilang paghanda sa mga health emergencies sa selebrasyon ng pista ng Poong Jesus Nazareno at traslasyon. Ayon sa DOH, dapat matiyak na lahat ng medical personnel, kagamitan, pasilidad sa Metro Manila at kalapit na rehiyon ay naka-standby para sa agarang pagtugon sa mga insidente sa kasagsagan ng naturang okasyon. Patuloy din ang koordinasyon ng DOH sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ng Maynila para sa pagtatalaga ng medical team at health station sa ruta ng traslasyon. Nasa 200 at isang personnel mula sa 20 DOH hospital ang nakatalaga sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang holistic approach para masolusyonan ang problema sa baha dito sa bansa.
Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan, pinatututukan ni Pangulong Marcos ang mga proyektong infrastruktura na matibay at kayang makipagsabayan sa iba't ibang kalamidad at fenomena. Sinabi pa ng naturang kalihim na kabilang sa kanilang plano ang pagbuo ng 3 dam sa kabundukan ng Sierra Madre para doon ipunin ang mga tubig baha at maayos ang daloy nito upang maprotektahan ang Metro Manila mula sa mga pagbaha. Because of yung mga climate change phenomenon that natin, we have to make sure that yung mga infrastructure projects na gagawin natin are weather resilient at talagang matibay na ito ngayon. We have to use actually yung mga improved technologies in infrastructure construction so that we can withstand actually yung mga climate change phenomenon. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, magkakaroon naman ng malakihang rehabilitasyon sa EDSA. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ang gobyerno ng malakihang proyektong infrastruktura ngayong taon. Ibinunyag din ni Bonoan na isa ang pagpapaganda sa daloy ng trapiko sa EDSA sa mga prioridad ni Pangulong Marcos. Ni Presidente, dapat we have to improve actually yung riding quality of EDSA. We will rehabilitate the entire EDSA starting 2025. Sa iba pang mga balita, pinayuhan ng Department of Budget and Management o DBM ang lahat ng ahensya at tanggapan ng pamahalaan na ihanda na ang kanilang budget proposal para sa taong 2026. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, inagahan na niya ang panawagan para mabigyan ng mahabang panahon ang kanilang hiling na pondo. Aniya, layo nito na matukoy kung ang proyekto ay kayang ipatupad. Sinabi pa ni Pangandaman na masusi nilang bubusisiin ang mga proposal ng bawat ahensya ng gobyerno. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nangako ang Department of Migrant Workers o DMW na ibabalik nila sa Pilipinas ang 220 overseas Filipino workers o OFW na binigyan ng pardon sa United Arab Emirates o UAE. Tiniyak din ng DMW na magiging bahagi sila ng lipunan ng Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang programa sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Ayon sa DMW, inaasikaso na ng Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi ang mga papeles at mga hakbang upang makauwi na ng Pilipinas ang mga napardon na OFW. Nakulong ang mga napardon ng mga individual dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, National Election Monitoring Action Center sa Campo Crame muling pagaganahin ngayong Huwebes bilang paghanda sa Halalan 2025. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala.
Ngungunahan ni Commission on Elections sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia muli pagbubukas ng National Election Monitoring Action Center sa Campo Crame ngayong araw. Ito bilang bahagi pa rin ng paghahanda para sa nalalapit na halalan sa darating na Mayo ng taong 2025. Sasaksi sa naturang okasyon sila Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at iba pang opisyal. Sa NEMAC makikita ang real-time situation ng mga polling center sa buong bansa sa mismong araw ng halalan mula sa pagbubukas ng mga presinto hanggang sa pagbibilang ng mga balota. Una rito, tiniyak ng PNP ang kanilang kahandaan para sa pagsisimula ng election period simula sa Enero 12 na tatagal hanggang Hunyo 11 ng taong kasalukuyan. Kasabay nito muling ipinaalala ng PNP na sa naturang mga panahon din paiiralin ang nationwide gun ban na layunin masigurong ligtas, tahimik at mapayapa ang gagawing halalan. Mula sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, J. Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Agriculture patuloy ang monitoring sa pinsala ng mataas na aktibidad ng Bulkang Kanlaon sa sektor ng pagsasaka. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nakatutok pa rin ang Department of Agriculture sa epekto ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon sa mga sakahan lalo na sa Western Visayas Region. Ayon sa DA, sa ngayon ay aabot na sa halos 130 milyon ang naitatalang halaga ng pinsala ng aktibidad ng bulkan sa mga sakahan ng palay, mais, high-value crops at gayon din sa livestock sector. Katumbas ito ng production loss na nasa 5,000 metriko tonelada. Nasa 1,400 ding mga magsasaka ang naapektuhan ng kabuhayan mula na mag-alboroto ang Bulkang Kanlaon. Habang ongoing naman ang monitoring at assessment sa karagdagan pang pinsala. Mula nang pumutok ang bulkan, inaasikaso na rin ng DA ang tulong sa mga apektadong sektor. Kabilang dito ang pamahagi ng Agri-Inputs Survival and Recovery o Sure Loan Program, Quick Response Fund at Indemnification para sa mga insured affected farmers sa Philippine Crop Insurance Corporation. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Senate inquiry tungkol sa kabiguan ng mga bangko na matukoy ang money laundering activities ng mga pogo ipupursigin ng isang senador. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Tiniyak ni Senador Sherwin Gatchalian na isusulong pa rin niya ang investigasyon tungkol sa pananagutan ng mga lokal na bangko na nauugnay sa money laundering activities ni dating Mayor Alice Guo. Aminado si Gatchalian na isa ito sa mga anggulo na hindi gaanong nabigyan ng pansin sa naging pagdinig ng Senado tungkol sa mga pogo. Pero isa rin ang money laundering sa mga pinakamabigat na krimeng ginawa ng mga pogo, kaya naman dapat lang anyang silipin ang detalye nito. Kabilang sa tinukoy ng senador ay kung paanong nakapasok sa bansa ang nasa 7 billion pesos nang hindi na-detect ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at nang hindi dinedeklara ng mga bangko. Giniit ang batas na dapat ay otomatikong dinedeklara ng mga bangko ang mga deposit na abot sa 500,000 pesos. Una nang inihayag siya ng Senate Resolution 1193 para makapagkasa ng Senate increase sa tila kabiguan ng mga bangko sa bansa na matukoy ang kahina-hinalang transaksyon ng mga pogo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, grupong Ban Toxics hinihikayat ang publiko na makiisa sa responsableng pagtatapon ng basura kasabay ng pagdiriwang ng International Zero Waste Month. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Mary Rose Rosero ng Radyo Magazine.
Sa pagpasok ng buwan ng Enero ay muling nagpaalala ang environmental watchdog group na Bantoc 6 sa responsableng paggamit sa ating likas na yaman bilang solusyon sa krisis sa basura kasabay ng pagdiriwang ng International Zero Waste Month. Ayon kay Tony Dizon, campaigner ng Bantoc 6, upang masolusyonan ang krisis sa basura, kinakailangan baguhin ang pananaw ng bawat isa sa labis na produksyon at pagkonsumo na umuubos ng ating likas na yaman at pumipinsala sa ating kalikasan at kalusugan. Dito sa prinsipyo kasi ng zero waste, mas iniinganyo natin hindi lang yung ating mga consumer, no, hindi lang yung publiko, kundi maging yung mga industriya na gumagawa nito mga produkto na to ay mahikayat natin na maisiguro mga magiging panapon dito sa mga produktong ito ay dapat mas minimal na, mas kakaunti na, o kundi kaya ay pwede na magamit pa sa ibang mga bagay. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Imahe ng Poong Nazareno sa lungsod ng Lawag, nakahanda na sa isasagawang prosesyon. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Nakasaganan ti imahe ti Poong Jesus Nazareno dito siyudad ti Lawag, iti mayuswat na posisyon into numalon kas panag-celebrar ti kapistahan na daytoy. Iti kalman kat nakasaganan iti pamilya Jacinto na agtagikwa ti nasong imahen tapno akomodaran iti ginasot nga liboto dito Northern Luzon ken Cavite Province. Sigun ken ni Nana Minda Jacinto manipod dito chapel iti pagtaralanda kat mayuswat da iti misa agarop alauna kalpasan na kat may sakay daytoy iti nakasagana nga karosa magna iti P. Gomez Street ken agpakaunlawan iti Bacara Road ket mapan iti Kapitolyo Provincial iti nasao nga imahe. Kalpasan na raytoy ket mapan iti Lawag City Hall ket naagsubli iti chapel iti nasao nga imahen. Maray iti daytoy naman nga sinigurado ti PNP Lawag nga agi-deploy dati personnel iti nasao nga parada tapno masigurado nga napintas ken awan ta berya ti paglahan iti Nazareno. Manipod iti siyudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Lingkod Pag-ibig on Wheels, idaraos ng Pag-ibig Fund sa lahat ng bayan sa lalawigan ng La Union ngayong Enero. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Tarigagay ti Pag-ibig Fund amas ad-adapay amaya si dagiti publiko dagiti serbisyo ti opisina. Itentero abulan ti Enero tatatawan isayang kat ti Pag-ibig Fund ti lingkod Pag-ibig on Wheels uno Elpo iti sangapulo kat siya nga ilikin may sa syudad iti probinsya ti La Union. Sigon kina Firm Marie Steppa Loans and Credit Evaluator 3 ti Pag-ibig Fund La Union, baban iti Alpo kat makagunod digiti miyembro kada iti serbisyo ti Pag-ibig Fund oray sa andan amapan a mismo iti opisina. May sa karigiti kang runan at tartarigagayan digiti umili ti Alpo kat ti panagala iti Pag-ibig Loyalty Card Plus gapo karigiti benepisyo a maipaay daytoy. May nagitay toy alalakuyan ti Pag-ibig Fund digiti miyembro ken uray digiti saan pay am miyembro amang bisita karigiti isay-sayang kat mga Alpo tapno makagunod da kadagiti serbisyo. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Lokal na pamahalaan ng Maslog sa Eastern Samar tumanggap ng water ambulance mula sa Department of Health o DOH. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Habot nga ang bahangan subido nga uuran, igin padayon ng mga taga-Department of Health ang pagsuba panalugon nga bungton Maslog Eastern Samar paghatagan water ambulance sa mga residente kakulot nga adlaw. Mismo Regional Director Dr. Exuperia Sabalbirino ang nagduholan na sabi nga sarakyan na salog nga nakantida din 4 million pesos. Iniin malipayon nga ginkarawat ni Vice Mayor Septemio Santiago nga Dr. Mini Kabakang Municipal Officer ha seremonya gindumara pantalan mismo ang bungto. Sigun kan Vice Mayor Santiago gidakuian ibubuli gini nga proyektohan gobyerno ha panahon ng medical emergency. Pinaagi ni magiging madali ang pagdarahan mga pasyente ngadto sa hospital nga wara didaan ira bungto. Kasumpay hinigin patapod pahan Vice Mayor nga ira atamanan nin maupay ang sarakyan agud makapagserbihin maiha nga panahon ha mga nagkikinahanglan. Mula sa Borongan City, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Training sa paggawa ng tote bag itinuro ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga grupo ng kababaihan sa Southern Leyte. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Dalia Orit. Ang Department of Trade and Industry o DTI pinaagi sa Negosyo Center Maasin City sa pakigtambayayong sa Gawad Kalinga kapitbahayan ng mga miyembro sa Barangay Kumbado nag-organisa og duha ka adlaw nga business training sa tote bag making with costing and pricing din ang kalihukan ng hitabo niaging adlaw sa DSAC Center Barangay Asuncion Maasin City. Ang pagbansay-bansay nagtumong sa pagsangkap sa mga pinili nga miyembro sa GK Kapitbahayan sa praktikal nga kahanas sa paghimog tote bag o gikinahanglang kahibalo sa pagpresyo sa ilang mga produkto. Sa unang adlaw ipangunahan ni Mrs. Margie Tokmo ang mga partisipante sa usa ka hands-on workshop sa paghimo og tote bag gamit ang mga sako sa harina. Sa ikarahang adlaw si Mrs. Giselle Arcibal, Negosyo Center Business Counselor sa Padre Burgos, may paambit sa mga sugkaran sa paggasto ug pagpresyo. Pinaagi sa pagkaton sa praktikal nga mga teknik ug stratehiya sa panalapi ang mga partisipante. Mas nasangkapan na karon na paghimo og mga produkto nga mabaligya, makatabang sa pagpalambo sa ilang panginabuhian ug pagsuporta sa ilang mga pamilya. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, kini si Dalia Orit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Dakuy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Department of Agriculture o DA tinawag ang local agri-sector bilang economic driver sa 2025. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Padayon nga committed ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 alang sa pagsuporta sa lain-lain nga programa o proyekto sa sektor sa agrikultura dinhi sa rehiyon. Kini ang gibutyag ni DA10 Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan atol sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cagayan de Oro. Sumala pa ni Pacamalan nga usa kini sa Policy Trust ni Presidente Marcos Jr. ug ingon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. alang sa food security and sufficiency. Ilabi na ang kalabot sa lagunang pagkaon sama sa rice, corn ug uban pang mga lagutmon. Usa sa marching orders ni Presidente Marcos Jr. mao ang pag-transform sa agriculture sector silbing local economic driver. Dugang pangpalambuon mo ang lubi ug kape nga usa sa mga nagunang agricultural commodities dinhi sa Northern Mindanao. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, koleksyon sa unang linggo ng Electronic Business One-Stop Shop o EBOS. Operation sa Zamboanga City pumalo na sa mahigit 16 na milyong piso. Narito si Shirley Espino para sa balita. Alcanzó na más de 16 millones de pesos el colección na primera semana del Electronic Business One-Stop Shop o EBOS na ciudad de Zamboanga. Base na datos del Business Permits and Licensing Office, alcanza na más de 16 millones de pesos el colección na pagada de sacada de business permit y también renewal. El mencionado oficina reporta que tenía 4,121 el puede someter de la business application, donde más de 3,000 ya el assess y mientras 4 el pending. Alcanza na 876 permit, ella podía también man-print y cerca 3,000 el podía pagar mag-aplikante. El EBOS system abrí este mes para ayudar ang mga negosyante na syudad hace mas pronto el sacada y renewal del mga business permit para na one-stop shop na Paseo del Mar, ahora puede también hacer por medio del online processing. Desde aquí na RP Zamboanga, si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Mga paaralan sa Caraga Region nilagdaan ang deklarasyon ng suporta para sa programang pangkultura at sining sa naturang rehiyon. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Dayanara Sumapad. Nipaabot o nagpakita sa dakong suporta ang mga nagkadaiyang tulunghaan sa rehiyon sa pag-promote sa culture and arts sa Caraga Region, pinaagi sa gipahigayong signing of Declaration of Support for the Culture and Arts Program sa may Philippine Science High School Caraga Region Campus ning adlong Martes, Enero 7, 2025. Nagpakita kini og commitment gikan sa mga tulunghaan ug sa paghiusa nila kalabot na sa pag-nurture sa mga socio-cultural program sa rehiyon ug lakip na sa nasud. Kini nagpanatuod sa pagsuporta sa promosyon, pagpreserba ug pagpalambo sa kultura ug sining diin gisiguro ang pagpreserba sa culture, heritage ug arts sa rehiyon ug Pilipinas. Diri usab ma-promote ang pag-ila sa mga local artist ug cultural practitioner. Ang mga tulunghaan nga nagpinirmahay sa commitment mao ang Agusan del Sur State College of Agriculture and Technology, Northeastern Mindanao State University, Caraga State University, Father Saturnino Orius University, Philippine Science High School Caraga Region Campus ug ang University of the Philippines Diliman. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Halos 5 milyong pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo na sapat sa Pantar, Lanao del Norte. 2 arestado. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Malampusong napugnan sa Pantar Municipal Police Station ang pagsulay sa pag-smuggle og sigarilyo nga gibanaba nga dulan 5 million pesos sa lungsod sa Pantar, Lanao del Norte nitong Miyerkules, Enero 8. Kinitungod sa gihimong anti-smuggling operation sa Regional Border Control Point sa Mao lungsod. Lakip sa nasakmit mao usa ka van nga dunay sulod nga 120 ka lain-laing klase sa master cases sa sigarilyo ug giturn over na kini sa Bureau of Customs sa Iligan City. Matud ni Lanao del Norte Police Provincial Office Director Police Colonel Roy Magsalay, pamatud kini sa yung pagbantay sa kapulisan, batok sa illegal trade sa mga smuggled nga sigarilyo sa probinsya. Dugang pa niya, padayon ang saad sa mga kapulisan sa pagpatigbabaw sa balaod ug manalipod sa kaimsog sa katawhan ug kita sa gobyerno.
Kalabot nini duha ka mga suspect ang giilang nga 50 ug 30 anyos nga lalaki nga residente sa Mable, Malabang, Lanao del Sur. Sa report sa kapulisan, walay graphical health warning stamp nga nakita sa mga sigarilyo. Busa na sikop ang mga suspect tungod sa paglapas sa Republic Act 8424 o ang Tax Reform Act of 1997 o Republic Act 10643 Graphic Health Warning Law. Gikan sa Radyo Pilipinas, iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Atin yung napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Bumaba pa ang unemployment rate ng bansa sa 3.2% noong Nobyembre ng nakaraang taon mula sa 3.6% ng kaparehong buwan ng 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Tumaas naman ang employment rate sa 76.8% mula sa 76.4% noong Nobyembre ng 2023. Sa pulong balitaan, iniulat ni National Statistician Dennis Mapa na nasa 1.66 na milyon ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho sa buwan ng Nobyembre 2024 batay sa resulta ng pinakahuling labor force survey. Mas mababa ito kumpara sa 1.83 milyon na nakita noong Nobyembre 2023. Ani Mapa na itala ang bilang ng employed Filipinos sa 49.54 na milyon. Kabilang sa mga industriya na mayroong pinakamataas na bilang ng na-employ ang manufacturing, accommodation at food service, human health at social work, iba pang service activities, ganun din ang transportasyon at storage. Ipinapakita rin sa latest survey ang bumabang bilang ng underemployed Pinoys o iyong mga nagpahayag ng kagustuhang magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho sa kanilang kasalukuyang trabaho o magkaroon ng isa pang trabaho o extra job, maging iyong mga nais magkaroon ng bagong trabahong may mas mahabang work hours. Tinatayang nasa 5.35 milyon ang bilang ng underemployed sa naturang buwan. Katumbas ito ng underemployment rate na 10.8%, mas mababa mula sa 11.7% naitala noong Nobyembre 2023. Pahayag ng National Economic and Development Authority o NEDA, nangangahulugan lamang itong mas maganda na ang kalidad ng mga trabaho sa Pilipinas at mas kaunti na ang mga walang trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa ang Bureau of Customs o BOC, ang ikalawang pinakamalaking tax agency ng pamahalaan na gagawin ng 5-point priority program o 5 PPP nito na mas epesyente at mas malaki ang revenue ng ahensya at matitiyak ang trade security ngayong taon. Sa isang pahayag, sinabi ng BOC na nakatutok ang 5 PPP nito sa lalong pagpapataas ng revenue, pagkumpleto sa digitalization, gawing simple ang trade processes, labanan ang smuggling at pagandahin ang employee welfare. Matapos matagumpay na gawing automated ang mga procedure nito sa 76.79% noong 2023, plano ng BOC na kumpletuhin ang automation ngayong taon. Sinabi ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na sa pamamagitan ng inisyatiba mapapaunlad ang operational efficiency at transparency habang mababawasan ang corruption risks. Layunin din ng customs na lampasan ang mga revenue targets sa goal na 1.6 trilyong piso ngayong taon matapos makolekta ang mahigit 883 milyong piso sa taong 2023, 2.46% dagdag sa nakaraang taon. Positibo si Rubio na makakamit ng ahensya ang target sa pamamagitan ng mas pinaigting na koleksyon. Layunin ng ahensya na makasabay sa global standards para sa compliance ng customs regulations habang tinitiyak ang trade security. Paliwanag ni Rubio,
Agoncillo. Makatutulong ito sa paglago ng ekonomiya. Sa ngayon, namumuhunan ang BOC sa Employee Welfare at Professional Development. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa wakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, nire-require na ngayon ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga government contractor na mag-secure ng updated tax clearance bago isapinal ang government contract upang matiyak na wala itong outstanding tax liabilities. Sa isang pahayag, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na nakabalangkas ang bagong polisiya sa Revenue Regulation No. 17-2024 o RR No. 17-2024. Layunin nitong palakasin ang tax compliance sa mga government contractor. Dati-rati, required lamang ang BIR tax clearance sa procurement process bilang eligibility requirement. Sabi ng BIR, tinitiyak ng bagong regulasyon na sumusunod ang mga government contractors sa kanilang tax obligation bago tanggapin ang final payment para sa kanilang mga serbisyo. Nakasaad din sa RR No. 17-2024 na anumang final settlement sa government contract na sinuspinde dahil sa bigong makapagpresenta ang contractor ng updated BIR tax clearance ay sasailalim sa tax lien, pabor sa gobyerno na kinakailangang isettle ng contractor ang outstanding tax liabilities nito. Upang maipatupad ang bagong polisiya, inisyo rin ni Lumagi ang Revenue Memorandum Order No. 002-2025 kung saan nakasaad ang mga patakaran, alituntunin at pamamaraan sa pagproseso at pag-issue ng tax clearance certificates para sa pagsasapinal ng government contracts. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Nalusutan ng Northport ang Barangay Ginebra para kunin ang 119-116 panalo sa PBA Season 49 Commissioner's Cup nitong Miyerkules na ginanap sa PhilSports Arena. Sinayang ng Batang Pierre ang 18 puntos na abante pagkalipas nagpakawala ang Gin Kings sa fourth quarter, subalit nahinto ito ng Northport para kunin ang kanilang ikapitong panalo at manatiling nasa itaas ng team standings na may 7-1 baraha. Bumagsak naman ang Ginebra sa 5-3 na kakagaling lamang sa dalawang malaking panalo kontra Magnolia at San Miguel. Naging balanse ang atake ng Northport kung saan nakapagtala si Import Kadim Jack ng 32 puntos, 16 na rebounds, 3 assists at 1 steal, habang nag-ambag sina Arvin Tolentino at Joshua Munson ng 20 at 27 puntos ayon sa pagkakasunod. Nanguna naman si resident import Justin Brownlee sa panig ng Ginebra kung saan nakalikom ito ng 23 puntos, 12 rebounds, 4 na assist at 1 tapal, habang sina Scotty Thompson, RJ Abarientos at Troy Rosario ay lahat nakagawa ng 17 puntos bawat isa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang laban sa PBA, kahit nagpahinga ng 3 linggo, mainit pa din ang rain or shine pagkatapos payukuin ang Blackwater 122-106. Ipinakita ng Elasto Painters na huling nasilayan sa aksyon noong Disyembre 22 ang lalim ng kanilang players
kung saan ang ilang players mula sa bench ay malaki ang naiambag sa panalo para palawigin ang kanilang magkakasunod na panalo sa 5, tangan ang 5-1 record. Sa kabilang banda, nakuha ng Bossing ang kanilang ikatlong sunod-sunod na pagkatalo para sa 1-6 kartada. Simula pa lamang ng laban ay nanguna na ang rain or shine kung saan nagbigay kagad ng maagang puntos sina import Dion Thompson, Santi Santillan at Anton Asisio para kunin ang abante sa halftime 56-47. Nagtapos ng may 25 puntos si Thompson, sahog pa ang 16 na rebounds, 4 na assists at 1 tapal, habang nagtapos ng may 22 puntos, 5 rebounds, 3 steals, 1 assist at 1 tapal si Adrian Nocum. Samantala, nakalikom naman si Santillan at Asisio ng 20 at 18 puntos ayon sa pagkakasunod para sa Elasto Painters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinumpirma ni Kai Soto na napunit ang kanyang ACL pagkaraan ang insidente sa laban ng Koshigaya kontra Mikawa sa Japan B-League nitong linggo. Inanunsyo ito ng 7'3" center sa kanyang mga social media account nitong Miyerkules. Dahil sa injury, malaki ang posibilidad na hindi ito makakasama sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa ikatlo at huling window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers kung saan makakalaban ng Pilipinos ang Chinese Taipei at New Zealand. Linagay din sa injury list ang 22 anyos na si Soto sa Koshigaya at hindi ito makakalaro para sa B-League Asia Rising Star Games na gaganapin sa Enero 18. Sa naunang pahayag, binigyan din ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na malabo na palawigin nila ang kanilang players itong darating na qualifiers at pananatiliin ang kasalukuyang listahan ng mga players. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nag-courtesy call ang The Voice US 2024 Grand Champion at dating tawag ng tanghalan contestant na si Sofronio Vasquez sa Malacanang kahapon Enero 8. Mainit na sinalubong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni First Lady Liza Araneta Marcos si Sofronio sa Kalayaan Hall. Sa pagtitipon ay ikwento nito ang naging journey at mga pinagdaanan nitong pagsubok sa pagsali sa The Voice sa Amerika. Hindi maitago ang tuwa ng first couple sa naging tagumpay ni Sofronio sa Amerika at pagbibigay karangalan nito sa bansa. Sinabi ng punong ekotibo na ipinagmamalaki ng mga Pilipino si Vasquez dahil sa ibinigay na karangalan nito sa bansa at hangad nito ang kanyang tagumpay. Hindi kompleto ang courtesy call nito sa Pangulo sa pag-awit nito ng A Million Dreams na kanyang winning piece. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Kambyo naman tayo sa iba pa nating chika for today. Sumuko kahapon sa National Bureau of Investigation January 8 ang aktres at komedyana na si Rufa May Quinto pagkadating nito sa Pilipinas. Ito ay may kaugnayan sa kinakarap na asunto ni Rufa kasunod ng inihain na warrant of arrest laban sa kanya. Ayon kay NBI Chief Jimmy De Leon, nakipag-coordinate ang abogado ng aktres sa kanila para sa kanyang voluntaryong pagsuko. Sumailalim rin sa medical legal examination si Rufa bago ito dinala sa Pasay Court. Kung inyong maaalala ay nahaharap sa kaso ang aktres kaugnay sa issue ng Dermacare gaya ng dating aktres at entrepreneur na si Neri Naig Miranda. Nag-charge ang aktres ng 14 na count ng violation ng Section 8 ng Securities Regulation Code. Ngunit paglilinaw ng abogado ni Rufa ay hindi ito naharap sa large-scale estafa complaint. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, muling lumantad sa publiko ang kontrobersyal na mga celebrities na sina Anthony Jennings at Maris Racal. Partikular silang nagpakita sa fan conference sa isang mall noong January 7 para sa pinakabagong teleserye ng ABS-CBN Corporation na Incognito. Agad na naging top trending sa X o dating Twitter ang pangalan ni Maris dahil sa dami ng mga nag-post ng litrato at video nila ni Anthony na kuha sa nasabing event. Iyon ang unang pagkakataon na muli silang nakita ng mga madlang people na magkasama matapos ang kinasangkutang cheating scandal halos isang buwan na ang nakararaan. Matatandaan na hindi rin sila nakasama sa promo ng kanilang Metro Manila Film Festival 2024 entry na And the breadwinner is na pinagbibitahan ni Vice Ganda matapos ang paglantad ng dating girlfriend na si Jam Villanueva sa ginawang panloloko sa kanya ng magka-love team. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. Syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.